Magandang gabi aking guro, aking mga kamag-aral, halina't talakayin natin ang aking topic sa Filibusterismo, ang Kabanata 34 na pinamagatang ang kasal. Halina't talakayin natin kung sino nga ba ang mga tauhan. Atin nang simulan kay Simon, ang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay na umano'y tagapayo ng Kapitan General, ngunit siya ay si Juan Crisostomo Ibarra na nagbalik upang maghiganti sa kanyang mga kaaway. Pangalawa, si Basilio, ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Juli. Isunod naman nating ipakilala ay si Isagani, ang makatang kasintahan ni Paulita, pamangkin ni Padre Florentino. Juanito Pelaez, ang mag-aaral na kinagigiliwan ng mga propesor, nabibilang sa kilalang angkang may dugong Kastila. Sumunod naman ay si Paulita Gomez, kasintahan ni Isagani, ngunit nagpakasal kay Juanito Pelaez. Kapitan General, pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, lumakad na malisan ang pagka-excomunyo ni Ibarra. Sunod, si Kapitan Tiago, si Don Santiago de los Santos o mas kilalang Kapitan Tiago ay isang mangangalakal na tiga Binondo, ama-amahan ni Maria Clara. At ang huli naman ay si Don Timoteo Pelaez, ay isang mayamang negosyante at kasosyo sa negosyo ni Simon. Siya ang ama ni Juanito Pelaez. Halina't talakayin ang buod ng Kabanata 34. Habang nasa daan si Basilio, nag-iisip siya kung ano ang nararapat niyang gawin sa paparating na himagsikan. Bakasyon noon at ang kaibigan niya si Isagani lamang ang hindi nakauwi sa kanilang lalawigan, kaya't naisipan siya nitong dalawin. Noong nakalaya na ito, siya ang una niyang naisip, kaya't napagpasyahan nitong puntahan siya sa bahay na kanyang tinutuluyan. Ngunit sandaling iyon ay hindi niya nakita ang binata. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil ni isang katiting na pera ay wala siya o kahit na anumang material na bagay, maliban sa nag-iisang revolver na dala-dala niya. Naalala niya ang lampara ng kamatayan na maaaring sumabog sa ikasyam na gabi. 2 oras na lamang at darating na ang delubyo kanilang hinihintay, kaya't hindi niya matingnan ang mga kalalakihang dumadaan sa kanyang harapan. Nakadama siya ng kasiyahan na maisip niya na sa dating patay gutom ay magiging makapangyarihan sa harap ng mga tao. Hahangaan siya ng mga ito at inuutusan ang mga karwaheng dumaraan. Hinawakan niyang muli ang revolver at punlo na nasa kanyang bulsa. Ngunit hindi niya maalala kung saan mag-uumpisa ang dilubyo. Sa kanyang pagkalito ay hindi niya na natanong kay Simon. Ngunit muli niyang naalala na pinapalayo siya nito sa daang Anlauge. Ito ay naginala dahil mismong nakalaya siya sa selda ay pinuntahan niya ang bahay ni Kapitan Tiago upang kumuha ng ilang mga kagamitan. Subalit nakita niya ang maayos na bahay nito na parang may pista. Ngunit hindi niya alam na ito ang araw na ikakasal si Juanito Pelaez. Mga sandaling iyon ay may huminto ng mga karwahe na puno ng sakay at magagarbo ang kanilang suot. Habang nag-uusap-usap, sa isang napakagandang karwahe ay lumabas si Juanito Pelaez, kasama si Paulita Gomez na nakasuot ng pangkasal. Nagulat siya dahil nakita niya si Paulita na kasama si Juanito Pelaez. Dahil naisip niya si Isagani kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ni Paulita. Nang mga sandaling iyon ay naisip niya ang kanyang kaibigan na may mabuting kalooban. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung nararapat ba nitong sabihin sa kanya ang himagsikan na magaganap. Dahil sa kailanman ay hindi ito makakapayag sa patayan dahil naranasan niya ang buhay na mayroon siya ngayon. Naisip niya na sana hindi na lang siya nabilanggo para sana naging ganap na siyang doktor at may asawa na. Naalala niya na naman ang pagkamatay ni Juli, kaya hinawakan niya muli ang revolver at hiniling na sana dumating na ang dilubyong magaganap. Nasa ganoon siyang posisyon nang makita niya si Simon na lumabas ng bahay, dala ang lamparang nakabalot. Sumakay siya sa karwahe at sumunod sa bisita ng mga bagong kasal. Tiningnan niya ng mabuti ang kutsero para hindi ito maligaw sa kanyang gagawing pagsunod. Kaya nang mamukaan niya ang kutserong nagngangalang Sino,
ang kutserong binugbog ng mga gwardiya sibil at ang taong nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa Tiani. Nagpauna siya patungo sa daan ng Anlawig. Napatawa siya nang makita ang mga gwardiya sibil na nagbabantay sa mga karwaheng dumadaan. Kaya naisip niya kung gaano kagarbo ang araw na iyon. Pawang makapangyarihan ang mga nakasakay sa mga karwahe at puro mayayaman ang mga dumadalo sa bahay. Dumating din si Don Timoteo Pilaes, na ama ni Juanito Pilaes, na may malapad na ngiti sa kanyang labi dahil natupad ang kanyang hiling na maipakasal ang anak niya sa tagapagmana ng mga Gomez.